Sa Facebook post ni Sonny Trillanes, nagbigay ito ng pahayag kaugnay sa kontratistang si Sara Diskaya sa kung paano siyang maabsuelto o makakalaya sa kanyang kaso kaugnay sa isyong may kinalaman sa malaking proyekto ng pang-imprastruktura ng pamahalaan. Ayon sa dating senador ay ang tanging paraan umano upang makalaya si Diskaya ay ang pagsisiwalat ng tunay na backer nito sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binanggit ni Trillanes ang umano'y 200 billion na halaga ng mga proyekto partikular na may kaugnayan sa Department of Public Works and Highways o DPWH na sinasabing nakuha ng kumpanyang konektado sa mga Diskaya noong panahon ng nakaraang administrasyon. Gayunman, sa kanyang post ay hindi pinangalanan ng dating senador kung sino ang tinutukoy niyang backer. Ngayon na nakakulong na si Diskaya, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya nung Duterte admin, kaya siya nakakuha ng 200 billion worth of projects. Matatandaang si Sara Diskaya mismo ang nagsabi sa Senate Blue Ribbon Committee na taong 2016 nagsimula ang kanilang flood control projects sa DPWH nang tanungin siya ni Senator Bato de la Rosa. Mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Sara Diskaya o ang kanyang kampo bilang tugon sa mga akusasyon at hamon ni Trillanes. Gayon din, wala pang inilalabas na detalye mula sa pamahalaan o mga otoridad hinggil sa sinasabing backer o sa eksaktong kalagayan ng kanyang pagkakakulong bukod sa mga pahayag ng dating senador.